Masayang araw po, mga ka-PL. Wala na. Laos na si The Junior sa mga kababayan nating OFW. Kung noon, kahit saang bansa magpunta siya, pinagkakaguluhan. Sikat na sikat, rockstar ang datingan. Pero nitong huli, mga ka-PL, pagpunta niya sa Australia, imbis na salubungin siya ng masigabong palakpakan, BBM, walang ganun. Ha? Ang sumalubong sa kanya, mga ka-PL, itong ating mga kababayang OFW sa Australia na galit na galit. Ha? Napansin na siguro nila, mga ka-PL, ang kawalang kwentang nangyayari sa ating bansa. Ha? Siguro yung mga kapitbahay, mga mahal nila sa buhay, baka nasasabi rin na, ay, lubayan na natin yan. Walang nangyayari sa bansa. O ayun, bagamat ilan lang itong ipakita ko sa yung picture, mga ka-PL, pero galit na galit po yung ating mga kababayang OFW sa Australia. Sinalubong siya ng galit, hindi masigabong palakpakan at hiyawan, at may bit-bit pang placard na masasakit na salita ang nakasulat. Wala na. O ito, ipakita ko po sa inyo yung ilang picture lang naman po ito, mga ka-PL. Pero bago po tayo magsimula, makikisuyo po sa mga ka-PL, ka-DDS, mga kababayan natin na hindi pa po nakapindot sa subscribe. Paki-subscribe naman po. Paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo rin pong kalimutan, i-share nyo na. Para makita po ng ating mga kababayan na laos na si The Junior sa ating mga kababayang OFW. Okay? Ito ho yung picture, mga ka-PL. Ipakita, sipatin ko muna dito. Ay, ayan. Urong ako. O, ayan o. Etong unang picture, ayan o. Kakaunti lang naman po yung ating mga kababayan na sumalubong sa kanya doon po sa lugar kung saan nagtalumpati ho siya kasama ang Prime Minister, itong isang senador na nagbitbit din ng placard, di ba? Sa content natin kagabi o live natin kagabi, o kita niyo naman po nakasulat dito, plunder, corrupt, Marcos, liar, war criminal, kita nyo na, not welcome here, no justice, no peace. May bit-bit na bandera ng Pilipinas at bandera ng Australia ang ating mga kababayang OFW na sa palagay ko lang, ito po ay mga nadismaya sa administrasyon niya. Ito pa isang picture. Maliliit yung letra ng iba, palakihin ko dito. Ayan po. Marcos not welcome. Honor the victims, not the criminal. Ayan. Ito masakit Marcos Senior, Marcos Junior, walang pinag-iba. Parehong tuta, diktador, pasista. Bayan Australia, dictators, sons are not welcome. Ayan. Hindi siya welcome, mga kababayan, mga ka-PL, sa bansang Australia. Hindi siya sinalubong ng masigabong palakpakan. At may napansin pa po ako. Di ba kada bansa na pinapasyalan niya, pasyal lang man talaga yan Wala mang nangyayari sa mga travel niya Pagdating doon, pledge. Pag uwi dito, sasabihin pledge. Makalipas ilang buwan, ilang buwan,
walay. Where na? Yung pledge, where na? Wala. Di ba? Pag nagpupunta siya sa iba't ibang bansa, mayroon talagang Filipino community siyang pinuntahan. Napakaraming Pinoy sa Australia. Pero, ewan ko lang kung nakisalamuha siya sa ating mga kababayan sa Australia. Itong mga Filipino community. Wala, di ba? May napansin kayong video? Ako wala akong napansin eh. Isip-isip siguro niya, hindi na tayo siguro makisalamuha sa ating mga kababayang OFW sa Australia kasi baka wala tayong makuhang magandang scope. May bit-bit pa man din tayong media, itong RTBM, baka mamaya ang makuhang video lang puro pambabastos lang sa atin. O ayun, nanahimik si Da Junior mga ka-PL. Diretso uwi. Uwian na. Eh doon pa lang binastos na tayo. Sinalubong tayo ng kulang na lang murahin. O, di ba? Diktador, anak ng diktador, hindi ka welcome dito. Kulang na lang palayasin. Karapatan man po nila yan na magsalita ng ganyan. Siguro, nasaktan sila, mga ka-PL. Itong ating mga kababayan. Pero ang isa sa napansin ko pa, bakit naka-pink? Oh, di ba? Nakita niyo naman siguro sa picture. Mga naka-pink ang suot nila. Hindi kaya mga kakam-pink din ito? Hindi ko alam eh, ano? Hindi ko alam. Baka nagkataon lang na maraming naka-pink sa kanila. Ayan, no? Nagkataon lang siguro. Hindi kasi tayo sigurado kung kakam-pink ito o mga loyalista ito. Di ba? Ayan. Sinasabi ko sa inyo eh. Sino naman lang ba ang nagpapabango ngayon kay Da Junior? Yung mainstream media ngayon, patas lang sila eh. Hindi nila binabatikos, hindi rin nila masyadong inaangat o binubuhat ang bangko ni Da Junior. Yun ang napansin ko Mga vlogger naman lang nila eh. Ang nagpapabango sa kanila. Yun na nga, mga vlogger na nga lang. Wala pang matinong maibigay na pampabango sa ating mga kababayan kasi wala naman sila makuhang content nila na ito na, tapos na yung tulay, di ba? May mga bagong pabahay, di ba? Halimbawa, yung mga magsasaka, binigyan ng mga traktor at kung ano-ano po, wala naman eh. Yung kanila lang, wow, grabe, standing ovation, pag-speech ni PBBM sa Australia. Natural, magpapalakpakan man talaga yan. Mandato yan sa isang lugar o sa isang bansa. Kapag mayroong bisita, kahit na na-onsyame sila, katulad nga ng nangyari sa Australia, na-onsyame si Janet Rice, ayun, naglabas pa ng placard, diba? Hindi po malakpak yung tatlong magkakatabi. Ayan. Yung iba, respeto naman lang yon. Kumbaga, pakonsuelo de bobo naman lang yon sa gastos. Malaki gastos kaya niyan. Ng pagbiyahe niya sa Australia. Malaki gastos niyan. Tapos, parang wala naman sigurong mangyayari. Ano kaya bit-bit niyang mga pasalubong sa atin? Kung yung ginastos niya papuntang Australia, itinulong na lang sa mga kababayan natin, marami pang natuwa. Si Tatay Digong, sa panahon niya, kaprasong alis lang ng bansa ang nangyari eh. Kasi sabi niya nga, magastos eh. Diba? Imbis na, igastos mo yan, papunta dyan, wala mang mangyari sa biyahe, ipatayo na lang natin ng mga tulay, dagdag na lang sa mga gastusin,
pagpapagawa ng mga kalsada, ito iba eh. Talagang, kumbaga sa Bisaya pa ba, naningkamot. Nagpupursige, ayan. Baka sakali nga naman, makakuha siya ng mga investor. Ang napansin ko lang, dito sa administrasyon ni Dayunior, mga ka-PL, walang ibang ginawa, kundi paghahanap ng mga foreign investor na napakahirap masungkit. Nagdadalawang isip itong mga malalaking negosyante sa buong mundo na put up ng negosyo sa bansa natin dahil unang-una, napakataas ng presyo ng kuryente. May bagyo, madalas binabaha, traffic, yan, at marami pang ibang problema na mga nakikita siguro ng mga foreign investor, kaya hindi siya nakakakuha. Yan po talagang layunin niya. Sana makakuha para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Hindi rin. Wala eh. Kung ibalik niyo po sana ang BBM ninyo o Build Better More, kahit papaano mga kababayan nating construction worker, nagkaroon po ng trabaho. At least mabawas-bawasan man lang ang mga kababayan nating walang trabaho at nagugutom. Di ba mga ka-PL? Ayos. Sinalubong ng masigabong hindi palagpakan na murahan. Si Dayunior sa Australia. Okay. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.